Magandang araw sa inyong lahat. Tunghayan ang ating kwento tungkol sa isang tagapagluto sa karinderya at sabay-sabay tayong maghanda sa pagpasok ng takip siling. Ako nga pala si Benok, nagtatrabaho sa isang construction. 20 years old na ako ngayon. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang naging karanasan ko sa isang construction site na napasukan ko sa isang liblib na lugar sa Cavite. 18 years old ako nung nakapasok ako dun. Mag-isa lang ako sa Maynila dahil ang aking ina at kapatid ay nasa probinsya. Maaga akong naulila sa ama. Nagkasakit kasi si Itay nung bata pa ako sa kidney dahil sa kakainom niya noon kaya hindi na kinaya ng kidney niya ang mga ginagawa niya. At dahil sa wala naman kaming sapat na pera upang ipangtusto sa ipampapagamot sa kanya ay namatay na lang si Itay. Naalala ko noon, hirap na hirap kami dahil bata pa ako noon. At labandera lang ang pinagkakakitaan ng nanay dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. At yun lang ang alam niyang trabaho. Kaya nung 15 years old ako ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas ako na Maynila at doon ako magtatrabaho para matulungan ko siya. Ayaw man ng nanay ay napilitan na lang siyang pumayag dahil gusto rin niyang mapagtapos ang bunso naming si Donna. Di ko na hinangad pa ang makapag-aral at makapagtapos pa. Dahil alam kong sa hirap ng buhay natin sa mundong ito ay hindi ko na magagawa pa yun. Kaya nagtrabaho na lang ako para matustusan ko si inay at ang aking kapatid sa kanyang pag-aaral. Kahit siya na lang ang makapagtapos ay magiging masaya na ako. Basta makita ko siyang makapagtapos ng pag-aaral ay para na rin akong nakapagtapos. Natapos na ang trabaho namin nun sa Maynila. Kaya sabi ni foreman doon na daw kami lilipat sa Cavite. Isang housing project daw ang gagawin namin. So bali ilang taon ko sa pagko-construction ay meron naman akong mga naging kaibigan. Dalawa dito ay sila Junie at Hans. Pare-parehas kami ng kwento ng buhay. Maging silang dalawa din ay maagang nawalan ng ama. Si Junie ay na-aksidente ang ama sa minahang pinapasukan nito. At si Hans naman ay namatay sa sakit ang ama gaya ko. Mula noon ay naging magkakaibigan na kami. Para ko na silang mga tunay na mga kapatid. Dahil kung wala ako ay binibigyan nila ako at kung sila naman ang nawawalan ganun din naman ako sa kanila. At pag magkasama kaming tatlo ay puro kami tawanan. Puro kasi kami kalokohan sa bahay. Kahit man lang dun malimot namin ang mga problemang kinakaharap naming tatlo. Nang makarating kami sa site sa Cavite ay nakita kong talaga namang sobrang liblib ng lugar. Parang gubat na yata yun. Feeling ko nga may lalabas na mga halimaw dun. Pero nung marating namin ang pinakalugar ay may mga tao naman pala. At ilang mga bahayan. Kaso nga lang, kakaunti lang. Parang maliit lang sila na komunidad. Pero sa tingin ko mukhang kompleto naman kahit papano. Hapon na noon at naisipan namin magkakaibigan na humanap ng karinderya para di na kami mahirapan magluto. Swerte kasi namin sa kumpanya namin kasi may nilaan silang dagdag na food meal na halagang 30 pesos. Kaya kahit papano malaking tipid na din yun sa amin. Habang naglalakad may nakita kong dalawang babaeng nag-uusap ng pabulong sa daan. Naku, may nawala na naman daw. Sabi ng isang ali. Oo nga daw mare, Diyos ko. Ano na bang nangyayari dito sa atin? Pero di ko na lang pinansin yun. Naiwan na pala ako ng dalawa sa paglalakad kaya humabol na lang ako sa kanila. May nakita kaming maliit na sari-sari store at sa wakas nakakita rin kami ng kainan. Isang karinderya. Luma ang bahay ngunit malinis naman kaya ayos lang. Tiningnan namin ang mga tinda at halos puro karne ang luto.
adobo, apritada, kaldereta at iba pa. At nang makapili na kami ay tumawag na kami sa kung sino ang nagbabantay doon. Pabili po, pabili po, sabi ni Junie. At maya maya pa ay lumabas ang isang maliit na matandang nakalugay yung buhok. Ano sa inyo mga utoy? Walang kangiti-ngiti na makikita sa mga mukha nito. Para nga siyang mga nagbibida sa mga pelikulang nakakatakot. Pero di na lang namin pinansin kasi gutom na kami. Magkano po dito? Tanong ni Hans. 50 lang yan. May kasama ng isang kanin, saad ng matanda. Uy, mura. Sabay-sabay naming naitugon sa matanda. At matapos namin makabili ay may natanaw kami sa tapat ng tindahan na yun na isa rin yatang karinderya. May matandang babaeng nakadungaw doon at may isa pa siyang kasama. Marahil ay tagaluto siguro. Agad na nga kaming umuwi sa barracks namin dahil talagang nagutom na kami. Pinag-ayos ba naman kami ni Foreman ng mga gagamitin namin bakal para bukas at nilipat dito at nilipat pa doon. Umaga na nun at ang daming gagawin namin nung araw na yun. Pakiramdam ko talagang nakakapagod ang magiging araw namin na ito. Buhat doon at buhat dito, lipat doon at lipat dito na naman. Hindi namin namalayan ng oras na tanghalian na pala, mga bandang 11:55. Alas 12 ng tanghali kasi ang break namin pero sabi ni Foreman pwede na daw kami kumain. 5 minuto na lang naman Matapos doon ay niyaya ko na si Junie at Hans para pumunta sa karinderya. Habang naglalakad kami ay parang napansin naming sarado ito sa malayo kaya dumiretso pa kami at ayun, sarado nga kaya sabi ko sa kanila ay subukan naman namin dun sa kabila na tapat nito. Dali-dali kami nagpunta ron at may nakita kaming matandang nagbabantay doon. At may isa pang babae na nasa loob, marahil ay yon ang tagaluto sa karinderyang yon. Hindi namin masyadong makita pero alam namin na tagaluto kasi naka-apron. Kaya agad na kami bumili ng ulam. Puro karne lang din at di hamak na mas mura. 40 pesos, may kasama ng kanin at talaga namang sobrang daming sandok ng ulam. Sulit na sulit. Hindi gaya sa Maynila, 70 pesos ang ulam tapos hiwalay pa yung bayad ng kanin. Mga utoy, biglang tanong ng matanda. Nakakain na ba kayo dyan sa kabila? Tanong nito sa kanila. Opo nay, bakit po? Tugon ni Benok sa matanda. May bali-balita kasi dito sa amin na ang matanda dyan ang nangunguha ng mga nawawala dito. Saad ng matanda. At nang biglang sabihin niyo ng babae ay naalala bigla ni Benok ang narinig niyang usapan nung nakaraang araw mula sa dalawang babaeng nag-uusap sa daan na meron nga daw nawawala doon. Alam niyo kung anong ginagawa ng matandang yan? Tanong nito sa magtutropa. Ano po? Tugon naman nila. Kinakatay daw at yung karne niluluto daw bilang ulam. Kaya tingnan nyo, sarado sa tanghali at nagbubukas sa gabi. Hindi ba kakaiba? Saad nito sa kanila. Biglang bumaligtad ang sikmura ni Benok nang maalala ang binili nilang ulam kaya siguro ganun na lang kasarap at talaga namang napakalinamnam. Hindi kaya karne ng tao yun? Sabay biglang takbo ni Benok sa labas at sumuka ng sumuka. At matapos na lang mabili ang ulam ay umalis na sila at habang sila ay nasa daan ay nagkukwentuhan sila. Naku pre, ayaw ko na bumili dun sa matanda na yun. Karne yata ng tao palang niluluto dun. Di na lang nila inalala pa ang nangyari at nagtrabaho na sila ulit. Kinahapunan ay nag-aayos na sila at nagpahinga muna at nakatulog sila. Pagtingin nila ay alas 10 na pala ng gabi. Dali-dali silang pumunta sa karinderyang pinagbilhan nila ng mura kanina. At totoo nga ang sabi ng matanda roon, na bukas nga ito sa gabi. Sa takot ay binilisan nilang pumasok sa loob ng karinderya na may murang tinda. Nay, ano pong meron kayong ulam ngayon? Tanong ni Junie. Ganun pa rin.
kaldereta, apritada, menudo, adobo, kare-kare at kahit ano pa. Sige, pili na lang kayo dyan. At umorder na nga sila at habang nakain ay hindi nila mapigilang hindi lingunin ang kabilang tindahan. Maya-maya pa ay natapos na sila. Mga alas 11 na nun. Paano ba naman sinamahan pa kasi nila ng kwentuhan sa trabaho ang pagkain nila sa karinderya kaya napatagal sila. Nay, sambit ni Benok. Meron po ba kayong CR? Naiihi na po kasi ako eh. Tanong nito sa kanya. Sa likod toy, sabi ng matanda. Sa likod toy, sabi ng matanda. Sige po, salamat. At nagpunta nga si Benok sa likod at pagdaan niya ay may nakita siyang siwang sa kusina. Natanaw niya doon ang tagapagluto. At matapos niyang umihi ay sinilip niya ang siwang at laking gulat niya nang makita niya ang isang kamay ng tao na tinatadtad ng tagapagluto. Nanginig ang kanyang kalamnan at halos maihina siya ulit sa kanyang salawal. At may nakita pa siyang iba't ibang parte ng katawan. Halos masuka si Benok ngunit hindi niya magawang magingay sa takot na baka mahuli siya at pati rin siya ay patayin nito at tadtarin. Kaya dahan-dahan siyang lumakad at bigla ay may natapakan siyang basa. Nilingon niya pababa ang sahig at nagulantang siya sa nakita na puro dugo ito. Maya-maya pa ay narinig niya ang sigaw ng kanyang mga kaibigan. Tulong! Tulong! At tuluyang nawala ang boses ng dalawa. Pagtingin ni Benok ay nakita niyang naliligo itong parehas sa sarili nilang mga dugo. Tinaddad pala ito ng taga ng matandang tinderang nasa labas. At walang lingon likod ay tumakbo si Benok palabas. Sobrang bilis ng takbo na halos maubusan na siya ng daan. Sa takot niya ay hindi na niya nagawa pang lingunin ng tindahan. At halos hindi niya magawang matulog sa mga nasaksihan niya ng gabing iyon. Bukod doon ay nawala pa ang kanyang dalawang kaibigan kaya hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung sasabihin ba niya kay foreman para mag-report sila sa mga pulis o mas mananatili ang takot niya. At kinaumagahan nga ay tinanong siya ng mga kasama niya kung nasaan na si Junie at Hans dahil oras na ng trabaho ngunit wala pa rin ito. At bago pa makasagot si Benok ay inunahan na siya ng foreman niya na baka naglayas na yung dalawang yon. Paano ba naman napagod siguro sa bigat ng gawain kaya ayun, lumayas na lang para maghanap ng ibang trabaho. Karaniwan naman ganun ang ginagawa ng iba, lumayas talaga at lumilipat na lang sa iba. Pero si Benok, alam niya ang totoo. Matapos ang trabaho nila ng araw na yun ay tulala at tila lipad ang isip ni Benok. At dahil sa nangyaring yun ay napagpasyahan niya na lang na kalimutan at umalis sa trabahong pinapasukan niya sa construction. Kaysa naman multuhin siya araw-araw ng mga bangungot na naranasan niya dala ng lugar na yun. At umalis na siya at mas pinili na lang niya na sa Maynila na lang maghanap ng trabaho. Ikaw, nagko-construction ka rin ba? Ingat ka at baka yung mga kinakainan nyo karne pala ng mga tao ang inihahanda. Tunghayan ang susunod na kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at sabay-sabay tayong maghanda sa pagpasok ng susunod na takip silim.